Magandang araw, tayo ay nasa huling bahagi na ng ating pag-aaral at ang paksa ngayong umagang ito ay ang kautusan at ang biyaya. Ang kautusan ng Diyos at ang kanyang biyaya ay hindi nagkakalaban. Ang akala ng iba sapagkat tayo iniligtas na ng biyaya, Epeso 2 verse 8, hindi na natin kailangang sumunod sa banal na utos ng Diyos. Ipinalagay ng iba na lahat ay utos sa panahon ng matandang tipan at sa panahon ng bagong tipan lahat ay biyaya at wala ng kautusan. Kailan may hindi tiwasay ang manghawak sa paniniwala ng tao. Ang tanging nating katanungan ay dapat na ano ang sinasabi ng Biblia. Unang tanong, ilan ang iniligtas sa pamamagitan ng biyaya? Tito 2 verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang biyaya ay ang pabor ng di karapat-dapat na merito at ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay kapangyarihan ng gumagawang kapangyarihan ng Diyos sa isang kabuhayang ganap na napaiilalim sa Diyos. Kung tinatanggap ng isang nagsisising makasalanan si Kristo, ibinibilang ng Diyos sa kanya ang kredito ng katwiran ni Heso Kristo. Ikalawang tanong, alam ba ni Moises ang tungkol sa biyaya ng Diyos? Exodo 34 verse 6, ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya at nagpahayag ang Panginoon isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Ikatlong tanong, si Noe ba ay namuhay sa ilalim ng biyaya? Genesis 6 verse 8. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ikapat na tanong, paano ang isang tao ay nailigtas ng biyaya? Roma 3:24 hanggang 25. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay ang kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Ikalimang tanong, anong layunin ng biyaya? Ito ay nagbibigay ng kapatawaran o pagpapatawad sa nakaraang kasalanan. Roma 3 verse 25. Hindi ito nagbibigay katwiran sa isang tao mula sa pagtalima sa kautusan ng Diyos. Basahin ng Roma 3:31. Tayo ay iniligtas ng biyaya dahil sa mabubuting gawa. Ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, gaya ng isinasaad sa kanyang kautusan, ay ang katutubong bunga ng ating kaligtasan. Ika-6 na tanong, alam na alam ba ni David ang katunayan na ang kaligtasan ay dumating sa pamamagitan ng biyaya? Roma 4:6 at 7. Gaya naman ang sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Ikapitong tanong, sino ang nasa ilalim ng biyaya? Roma 6 verse 14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ang nangasa ilalim ng biyaya ay sila na nangamatay na sa pagkakasala. Basahin ang Roma 6:3 hanggang 7. Walang taong maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Tanging sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. At siya na naniniwala sa pagpapatawad ng biyaya ng Diyos ay wala na sa ilalim ng sumpa ng kautusan ng Diyos. Ikawalong tanong, sino ang nasa ilalim ng kautusan? Roma 3:19. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Roma 3 verse 19. Ang mga lumalapastangan sa utos ng Diyos ay wala sa ilalim ng biyaya, sila ay nasa ilalim ng paghatol ng utos. Sinasabi sa atin ni Santiago kung sino ang tagapagbigay ng kautusan. Iisang tagapagbigay ng kautusan at hukom, siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Kaya sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Santiago 4 verse 12. Si Kristo lamang ang makapagliligtas.
Basahin ang Mateo 1 verse 21 at Hebreo 7 verse 25. Ang makapagwawasak din ay si Kristo. Basahin ng 2 Tesalonica 1, 7 hanggang 9. Kung kaya ang autor ng biyaya ay autor din ng kautusan. Sa ating susunod na leksyon, tatalakayin natin ang may pamagat na ang Sabat. At ito ay may 14 na mga bahagi.